daming mga chismis ngayon no, na nagbabasa ako tungkol kay Bea Bores. O, sa kaso, may kakasuhan daw yung Bini. Ang dami. Ano ba mga nangyayari ngayon? Patapos pa lang yung August, wala pang Amber months, parang puro problema na. Pero dapat medyo light ang mood natin. Lahat ba kayo na LSS na sa K-pop Demon Hunter? Di ba yung Now I'm shining. Ano nga? No more hiding ba? No more hiding. Now I'm shining like I'm butterbeer. May mga humahamon. tanod! Dapat mapantayan nyo yun, ha? May humahamon, Kags. May humahamon bang tanod? Yes! Tingnan nga natin. Okay. Game. Ito muna. Go. No more hiding ba muna? Hindi ko alam yung lyrics Okay. No more hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Tama ba yun? No more hiding like I'm shining. Kumain ako ng cheesecake kagawan. Kumain ng Pasensya cheesecake. Isang tanod. Isang tanod kaya. Hoy, sikat yan. Di ba? Napanood nyo na ba yun? Demon Hunter? Yes! Huntrix. Ikaw ang next Huntrix. Okay, game. No more hiding. No. Kung iniwan ka na ng iba, dito, walang ghosting. Matagal na kaming kasama nyo. Palaging nandito, palaging maaasahan. Oo, may mga balitang nakakanerbiyos at nakakalito. Pero ito ang sigurado, ligtas ang pera mo. At ang withdrawals, walang hassle, walang delay. Tara sa bingoplus.com para mas mabilis, mas smooth, mas secure. Sa Bingo Plus, walang iwanan, laging maaasahan. No more hiding like I'm shining, like I'm butterbeer. Wow! Ano siya? Dito galing talaga, sa diaphragm. Oo. Hindi, maganda yun. May isa pa, hahamon. Paus po ako. Kags, parang gusto namin makarinig ng mukhang may bago na namang tanod. Sino? Sample nga nung boses. Sample. Gags, magandang umaga sa inyo. Ang ganda. Kap, ikaw ba yan? Parang kapitan na namin yan, Hello? Hindi, wala, bumisita lang ako kasi napakasikat na nitong set ninyo. Thank you. Talagang, feeling ko talagang magsi-season 58 tayo. Tama. Parang malayo ang mararating. Malayo. Actually, talagang tatalo to sa MMK. Tama. Yes. Nararamdaman ko rin. Diba? Gags. More power, Gags. Thank you so much, Lord. Kaboses ko si Lord. So, parang, hello, Lord. Hindi, ayan. So, again, ang dami mga nangyayari. Uso ang K-pop, Demon Hunter, Soda Pop, di ba? Sa Saja Boys. Yes. So, tapos, sa labas ng Netflix, marami rin nangyayari, pero baka makasuhan tayo. Kagaya ni Christopher Min, nakakasuhan. So, huwag na natin ituloy. Ngayon, ang kaso natin ay ang mga reklamo, mga dulog, mga suhestyon at mga problema ng ating mga kabarangay. Kaya, asa na? Pasok! Ay, ang ganda ng kamay ng ating tanod. Talaga naman. Ayan. Anong password? 888888. Okay. Ang hirap Ayan. So, ito ay ang isang letter na pinadala ng ating constituent. Kags, natatawa ako sa mga lalaki na gigil sa cleavage. Kahit wala naman talagang special about it. Totoo naman, di ba? Ayoko nga nun. Oh, no! Sometimes, I post on some NSFW or Not Safe for Work subreddits for fun. Tapos natatawa ako sa mga reaksyon ng ibang mga nagme-message like, ang sarap mo, you're so hot, pinapainit mo ang gabi ko, etc., etc. And what I post naman is just my cleavage. Minsan nga kita pa yung bilbil at puson ko sa photos. May nagtanong sa akin before if I get validation when I receive such messages. And to be honest, since confession naman ito sa'yo, Kags,
I don't. It's very ironic for me kasi kung babalik ta rin ang sitwasyon at nakikita ko ang bulge or yung mismo sa NSFW, talagang walang bleep yun, yung mismo ng mga NSFW subreddits, hindi ako magiging directly affected about it. Valid na yung maisip ko na mukhang masarap nga, pero hindi to the point na OA at mag-crave ako about it. Ay, hindi tayo pareho. Siguro, kung pabiru lang, like other comments sa SOCMED, okay lang. This confession might be nakakainis for some, pero it's the truth. Lalo na yung mga guys na nagme-message directly, tapos biglang mag-expect na you're just cool about it, or you're just cool with sexting. Yung mga lalaki na kung trumato sa akin na akala mo wala ako sa ulirat at libog na libog lang ako kung makapag-message at makapagtanong. Wait lang ha. Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalo tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Pero nagpo-post ka eh. Mamaya. Diba? Ako rin yung sumagot sa sarili ko. I find them funny instead na nakaka-turn on. Hindi siya nakaka-turn on for me. Mas nawawala ako sa mood to be seen as sexy or in a sexual way. Well, I appreciate naman those who message lang and then when I thank them, they ask muna if I'm G for not safe for work conversations. O kaya naman, those who send their appreciation lang, then they're done. Doon siguro nakakahanap ako ng validation. Kasi pure appreciation lang siya and not necessarily objectifying someone. I don't know if that makes sense. Pero yung mga lalaki, na akala mo pag nag-express sila ng libog nila, malilibugan ka na rin. O kaya yung mga pag hindi mo nireplyan, magchat-chat ng magchat-chat. Ha 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 ha. Yan nakalagay yan. Tatanungin pa kung wet ka. And I'm just there munching on Coco Crunch while reading their messages. Ay, ewan ko na ba? Wala, yun lang. Gusto ko lang i-express na way mabawasan na ang mga nagagalit sa akin pag sinabi kong ayoko i-rate yung dahil nag-expect sila sa aking simpleng cleavage. Grabe naman, ang laking problema ng ating chinstituent. Dinamay pa niya tayo dito sa Kags Help. Pero dahil nga tayo ay mga lingkod publiko, ay sasagutin natin to. Unang-una sa lahat, personally, wala namang reaction kung walang magpapa-react. Diba? So, if you don't want people to praise your cleavage, then don't post about it. Or then don't post it online, diba? Parang gets ko kung hindi kasi talagang cleavage yung pinapakita niya, diba? So, parang feeling ko it's baiting eh, diba? Kayo, ano bang masasabi ninyo? Ano to eh? It's a conversation between kasalanan mo kung bakit ka nababastos versus clothing is not consent, which is true also. Okay, Kag, sorry. I object, Your Honor. Patay ka, Kags. Ang cleavage, it's just part of the body. Yeah. Exactly. So why sexualize me for it? Ang pinaka-point ko dito, kaya ako naman nasabi yun, because if it's posted on your, let's say, gusto mo lang mag-post on your profile, then okay. Pero, sa umpisa niya kasi, nilalagay niya sa mga not safe for work subreddits. So, anong i-expect natin doon, di ba? Na magpe-praise the Lord? Praise the Lord for your cleavage. Di ba? Or, thank you, hindi katulad ng cleavage ko na tabingi. Di ba? Parang, yung dede ko kasi hindi pantay, buti pa yung sayo pantay. Or, yung sa akin kasi nakaganon, kaya minsan pagka, di ba, pag nagro-roller coaster ako, wala akong makikita kasi gumagano yung dede. Kags, pwede mag-sorry. Binabawi ko na. O, di ba?
Okay, I missed the point. Correct. Di, kagaya nung sa na pakinggan ko pareho dun sa kwento ng lola ko. May one time talaga, init na init siya. Sabi ko, bakit ba? Kasi nagsopas kami. Init na init siya. Sabi ko, lamig-lamig, may aircon naman. Ewan ko ba, yung pala nakasawsaw na yung baby niya sa sopas. Wala, init na init siya. Ang laki ng mangkok. Hindi, ayun. So, kayo, ibang tanod. Anong natin dito? Take. Ay, walang cleavage siya. Huwag mong tanongin yan. Nung una, Kags, susupport sana ako kay Tanod number 1. Kaso biglang na-point out ni Kags, pinapost naman pala sa Not Safe for Work. Ang una, sometimes, I post on some Not Safe for Work subreddits for fun. So, siguro, medyo may mali dun sa sinabi ko if it's on your Facebook profile, tapos may mga manyak na talagang nagkakalat doon sa comments mo, talagang minamanyak ka, doon medyo mali. Pero if ito, di ba sabi nga nila, wala namang mababastos kung wala rin namang feeling kung gusto magpabastos. Doon, may point kasi may mga sinasabi siya na, I just wanted to share about my cleavage. So, ano ang gusto nyong reaction na makukuha mo? Kags, may weird line sa niya, intentions. Yes. Oo. Wala, gusto niya lang daw ng validation. Ipa-billboard mo. What? Ipa-billboard mo, ipa-tarp mo. Di ba katabi ng tarp ni Mayor? So, hindi. Kasi ba't may ganitong thinking? That's the point eh. Ba't may ganitong thinking? Nagre-result tayo sa victim blaming. Kagaya na, nag-aaway tayo. Kanina okay naman tayo. So, dahil lang dito, nag-aaway tayo. So, ang mali dito, hindi tayong dalawa. Siya. Ikaw ang may mali dito. Lalo na ngayon talagang patapos pala yung August, talagang nag-ghost month, baka gawin kitang ghost eh. Di ba? Parang, eto, nagsuot ka ng maikli, kaya ka na mamanyak, or hinihipuan ka kasi hapit na hapit ang damit mo. Di ba? Yun yung madalas. Pero when it comes to clothing is not consent, I also agree with it. Kasi hindi talaga yan dahil sa pananamit mo. Kasi, di ba, merong nga 3 years old, balot naman yung 3 years old, tapos nire-rape, di ba? May mga ganun. So it's not about your clothes and how you wear it. Pero ibang topic ito kasi. Yung mga boys natin, kayo, what can you say about it? Yung mga tanod boys natin. Kags, feeling ko palpak siya dun eh. Kasi nag-post na siya sa NSFW na subreddit eh. Kumbaga, yun nga, maganda, solid yung point mo na mali yung mga sinasabi mo at yung nire-react mo kung yun ay nasa personal profile niya, ganyan. Kasi, kumbaga, ina-upload niya yun para sa sarili niya. Pero the moment na in-upload niya dun sa subreddit na NSFW, dude, ano ka? Diba? Parang, ang labo mo naman. Kumbaga, ganito na lang eh, NSFW, sabihin na lang natin na pumasok ka sa bastos eh. Diba? Tapos, ayaw mo mabastos. Yes. Weird. Kasi, here hindi naman sa biniblame natin si Chinstitchuent. Pero talaga naman, the responsibility lies solely on the offender naman talaga. Kasi kahit mag-post ka dyan ng sexy o hindi, kung gustuin nilang manyakin ka, kung gustuin nilang bastusin ka, hindi mo na to kasalanan, 'di ba? Pero it's a different thing eh. Ikaw, ano masasabi mo, Tanod? Eto, Kags, para lang masupport din dun sa sinabi ni Tanod na nagalit, tinawag niyang dude! Tanod 36 siya. 36. Oo, ang dami natin eh. Ayun, si letter sender natin, si Chinstitchuent, she invites the energy she is giving. So, nag-post siya ng malaswa sa isang subreddit, which is NSFW, tapos malamang pugad yun talaga ng mga manyakis.
bakit nagugulat pa siya? Yes, Diba? dapat dun siya sa SFW. Sa safe for work. 'Di ba? Para, wow, I see that your cleavage is nice, you're hired. 'Di ba? 'Di ba? Oh, perfect. We're looking for a social media manager and your cleavage fits the job description and then you're hired. 'Di ba? So, ganun lang naman yon. Mag-post ka ng malaswa, malamang tama ka. Pupugarin talaga yan. Alam mo, ang maganda dyan, mag-call a friend tayo. We look for someone na, sino ba mga sexy? Sino ba mga magandang... Ako, Kags. Oh, hindi. May mga pinapanood ba kayo? May mga nag-VMX ba dito? VMX, Viva Max. Oo, bago na yon. Kayo mga tanod na lalaki, nag-VMX ba kayo? Wow, ang babait. Yung editor daw nito ko. Ang babait, grabe. O sige, tawag tayo ng someone from El Shaddai. What? Hindi. Etong friend ko, feeling ko Hello, Mi. Hello! Ayan, ito po ang nasa linya ngayon ng telepono ko ay si Rob Ginto mula nasa VMX ka pa ba? Yeah, ano pa rin naman ako, part pa rin naman ako ng VMX. Ayan. Yeah. Rob Ginto, everybody! Hello everyone! Ano ba tawag mo sa iyong mga listeners? Ang mga chinstituents. Yeah. What chills to swams? Ang hirap naman pala. Nabaliw ka na, nabulol ka na. Nabulol tuloy ako. Parang constituents, pero dahil chinstituents. Oh, sige, basta hello mga babies, maganan ng babies. Hello po. Alam mo, Ayan. meron kasing letter sender dito, may dumudulog. Nagpo-post kasi siya ng cleavage sa mga not safe for work subreddits. Pero pag pinupuri yung cleavage niya, or eventually, parang pag minamanyak na siya, ayaw din naman niya. So, anong say mo dito? Pagdating kasi sa akin, pag ako nagpo-post ng mga sexy or mga ganyan, siguro tawag dito, parang normal naman na may mga nang babash or may mga nagsasabi na masasama. Basta siguro for me kasi mas okay na handa ka sa mga sasabihin ng ibang tao, lalo na kung alam mo sa sarili mo na ganyan ka manamit, ganyan yung style mo. So dapat parang ready ka sa mga sasabihin ng tao, 'di ba? Tama. 'Di ba? Like, kunyari, like you, 'di ba? As a performer, syempre, sexy ang mga outfits mo, provocative ang mga ginagawa mo. Kasi kung ayaw mo naman pala na may mga nasasabi yung tao, bakit mo ginagawa yung bagay na yun, 'di ba? Exactly. Yan ang gusto kong ipunto kanina pa. Buti tinawagan kita eh. Hindi, pero ikaw, 'di ba? Syempre, alam ng buong Pilipinas na si Rob Ginto ay isang sexy actress. Anong reaction mo sa mga fans na minsan nadadala na masyado? Parang may nagagawa na o may nasasabi na sa'yo as if they own you, di ba? Or kunyari, specifically, hinahipuan ka ba? Nabastos ka ba during live performance? Paano ka nag-react? Ako naman, kasi parang para sa akin, nakikita ko siya as, siguro kasi sexy actress ako as compliments. Ibig sabihin, effective ako sa lahat ng tao. Pero, paano ko ba siya na-handle? Siguro, hindi ko na lang pinapansin, lalo na kapag may mga nagdi-DMs, ganyan. Or kapag once na dumating na sa punto na nanghahawak na, syempre hindi ka napapayag pag ganun, kasi bastusan na yun eh. Sexy actress na nga ako, tapos magpapabastos pa ba ako sa ganun? So, kailangan din siguro ilugar din. Tama. Ibigay mo yung iba sa akin. Yeah, ibibigay ko na lang sa yung iba. Bakit ba gusto nila sa inyo? Ako din naman, okay din naman ako pag nakakita crazy, di ba? Oo naman. Kamukha ko yung isa, yung may 1,600 na lalaki, di ba? Perfect. I like it. Hindi, ano ba mabibigay mo, Rob, na advice sa someone na gusto i-express yung sarili nila sa pananamit, pero hindi nila magawa kasi iniisip nila kung paano magre-react yung iba?
Kasi, dapat ako kasi sa sarili ko, as long as na nagsusuot ka man ng sexy, I mean, hindi yung, kumbaga ako kasi sexy actress, di ba? So, kailangan, kapag once na ganun na yung, kumbaga ganun na yung image mo, kailangan siguro na mas, kapag, kapag off-cam, syempre, kailangan yung, yung tingin ng tao, hindi pa rin na ganun ka pa rin na sexy actress ka pa rin sa panin. Kumbaga, magiging presentable ka pa rin sa harapan nila. So, something na ganun. Tsaka, ayun, yun naman, katulad na sinabi ko kanina, kailangan lang siguro din, idagdag na lang din siguro nila na magpakatotoo sila sa sarili nila. Kumbaga, be proud. Yes, okay. So, thank you so much, Rob. Thank you so much. Yes. I miss you. I miss you. So, sana Yeah, makapunta ka bonding dito soon. sa office. Yeah, sige, natin yan. I-push natin yan. And just let me know kapag once na, yung kaninang sinabi ko na baka if ever na meron kang live na sa'yo, magpa-podcast, I'm here, I'm Gusto mo free. pumunta dito ng live? Baka Oo tumaas naman. ang ratings ko. At saka baka yung mga nandito, may mga tanod-tanod kasi ako dito. Baka pumunta sila lahat dito. Okay na yun. Ano lang naman yun, tag dito. At least para maging masaya naman sila. Wow! Wow. Sige, thank you so much, Rob. Thank you so much. Thank you. Salamat. Anytime. Love you, bye. Love you, bye. So, syempre, si Rob, bata pa yan, 'di ba? So, hingin natin ngayon ang isang insight ng veteranong sexy star. Eto, tatawagan natin. Hello, ate! Hi! Yes, this is Ate Maui Taylor. Hello, everyone! Ayan. Ate, nako, Diyos ko. Kanina kausap ko Bakit? si Rob Ginto sa VMX. So, nagbigay siya ng advice sa ating Chinstituent. Okay. Ngayon, gusto kong malaman ang advice ngayon ng isang veteran. Parang tanda eh. No? Hindi ka nga tumatanda. Nakita kita sa FHM. Grabe. Ano yun? Yung remake namin ng calendar yon. Kumbaga, ako yung nag-plan nung shoot na yon. Sabi ko kasi kaila Aubrey, sabi ko, nag-post kasi siya ng old calendar namin. Sabi ko, remake kaya natin to. Sabi ko, it's going to become a hit. So, that's what we did. Kumbaga, sarili naming pictorial siya. Hindi siya talaga FHM. No, hindi siya talaga FHM. Kumbaga, parang we just said na the FHM icons return. Yun lang yung naging Ilang na. generation pa ba ang patatangkarin mo, ate? Siguro mga mga 2 henerasyon pa. Wow, talaga. 2 henerasyon pa. Hindi, wala ka naman din talagang kupas. Pero ate, ito ang tanong ko. Bilang syempre performer ka, sexy ang mga outfitan mo, sometimes provocative yung mga ginagawa mo. Ano mga reaction mo pag yung mga fans parang medyo lumalagpas na dun sa linya? May mga nadadala na, may nagagawa na parang nababastos ka na, may nasasabi na hindi maganda sa'yo. Okay. Well, first things first kasi, when you enter the, kumbaga parang sexy scene, that's already part and parcel eh. Kumbaga, expect mo na there will be fans who will go overboard, magkakaroon ka rin ng mga fans who will respect you, kasi naman halo-halo ngayon ng halo-halo ngayon ng opinion at mga aksyon ng kanya-kanyang mga tao at personality. Kasi iba-iba naman ang personalidad ng mga tao eh, di ba? Tama. So, yung sa akin, it's more of, I think, kapag pumasok ka sa ganyang side, kumbaga sa pagpapasexy, kailangan prepared ka kung ano yung magiging reaction sa'yo ng tao and kung anong ibabato sa'yo ng tao. So, that's 1. 2, siguro, ang pinag-uusapan ba natin dito is, pa-sexy on social media ba? Or ano Oo, bang? kasi nagpo-post siya ng cleavage niya. So, Okay. may mga comments na syempre di ka nais-nais, may mga nang mamanyak sa kanya. Ayaw niya eh. Pero ang nakakatawa kasi, pinopost niya yan sa mga NSFW, yung mga not safe for work na mga groups. So, what do you expect, di ba? So, pag pinost mo yan sa profile mo at may nambastos, medyo side ako sa'yo eh, di ba?
Pero pagka parang pinoprovoke mo yung mga tao, parang yun yung point ko kanina na Oo, medyo that's a off. given. Mm-mm. Given na yun. Kumbaga, you have to be, you have to be responsible din for your actions, 'di ba? Kung nagpo-post ka ng ganun, and then, alam naman natin in this day and age, lalo na sa social media, 'di ba? Hindi natin nakokontrol kung sino ba talaga tong mga nagko-comment sa atin. Ang daming mga fake profiles, 'di ba? Correct. They'll create profiles just to bash you or para lang Mm-mm. makapangbastos. Since nagpo-post ka ng ganyan, ang advice ko dun sa nagko-complain na yan is you have to be prepared and you have to be aware. Siguro, ang advice ko na lang sa kanya Yan, is ano advice kung mo? Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. kung ayaw niya talaga na sobrang below the belt yung yung mga comments sa kanya, bawas-bawasan na lang niya yung pag-post niya. Coming from you na yan, Yes, oo, bawas-bawasan niya or siguro kung sobrang baba talaga yung, let's say, sa cleavage, 'di ba? Medyo takpan na lang niya siguro ng konti. Lagyan na lang niya meron naman ngayon mga tube top na kita pa rin yung cleavage, 'di ba? Na hindi naman magmumukhang super provocative nung suot niya, 'di ba? Correct. Oo. So, yun. So, siguro if she doesn't like that kind of reaction, bawasan na lang niya. Kasi in this day and age, like what I said kanina, we cannot control anything anymore. Tsaka grabe na ang internet nowadays eh. Totoo yan. So, yun na nga, like what I said, you have to be responsible for your own actions din, 'di ba? Tama. Parang ako, I post sexy, pero nothing too sexy, 'di ba? Mapapansin mo 'yon. Nothing too revealing kasi alam ko na 'pag ginawa ko 'yun, meron at meron talagang mambabastos sa akin. Plus at the same time, mapapansin mo 'yan 'pag meron akong sinasagot on social media, ang ginagawa ko is ang sagot ko sa kanila is either magpapatawa ako or magpapa-sweet ako. Ganun lang. Tama. 'Di ba? Tama Oo, hindi ako naman. mapipikon kasi siyempre, wala akong right mapikon kasi pinost ko 'yan eh. So, responsibility ko 'yun, 'di ba? Correct. Yan. Yan. Thank you for that, ate, for that insights. Naliwanagan Oo. kami. At nakakatuwa na manggaling sa'yo na bawas-bawasan mo na yung pagpo-post ng ganyan. Kasi, di ba, ang expect natin from a veteran sexy star, go lang, push lang, di ba? So, at least, dapat alamin nila ang kanilang limitations. Yes. So, dapat talaga may limitations kung ayaw nilang nababastos sila. Correct. And another thing, if siguro kaya niyang wag na lang magbasa ng comments, Ayun. that's also another thing that she can do. Kasi ako, minsan hindi na ako nagbabasa eh. Or siguro kasi sobrang tagal ko na rin sa showbiz, no? Sobrang manhid na ako sa mga bashers, manhid na ako sa mga comments. Pag may nakikita ako na sobrang below the belt, hindi ko na lang pinapansin. Kasi sa totoo lang, pag pinansin ko yan, ako lang yung mas-stress. Tama. Magkakaroon lang ako ng Protecting your wrinkles. Ganun na lang. She can also do that. So, either of the two, dun sa advice ko, she can take. I mean, if she wants to, go with it, 'di ba? Correct. Ayan. Yeah. Thank you so much, ate. Thank you. I hope to Thank see you you very much. soon. I will see you soon, definitely. Yes. Salamat po. Okay. And of course, congratulations sa podcast mo. And hello to all your listeners. Yes. Ayan. Ang tawag sa kanila, Chinstituents. Constituents, ayan, keep following and keep liking. At syempre, ako na as a friend of Chino, ako yung nagpapasalamat dahil sumusuporta kayo sa kanya. Tama. Ayan. Thank you so much, ate. Alrighty. Thank you. Love you. Bye. Ayan. So, at least narinig nyo, from the Maui Taylor herself, ang mga advice niya. Ito kasi ay galing sa point ng, syempre, sexy actress, diba? So, parang nag-gets ko yung sinabi niya na kung parang pag kontrabida ka at maraming naiinis sa'yo to the point na may sumampal sa'yo habang nag-grocery ka, sometimes, hindi mo talaga iti-take yun lightly kasi
may nang offend sa'yo, pero subconsciously parang, okay, so naiirita pala sila sa akin, effective ako. Parang ganun lang yung pinupunto niya. Pero ako, ang advice ko, if you wish to express yourself through the manner of how you wear clothes, just do you. 'Di ba? Tuloy mo lang yan. And huwag mo isipin, gano'n naman tayo palagi. Hindi natin iniisip ko anong dapat ang sasabihin ng ibang tao. Kasi it doesn't matter. If it makes you happy, then tuloy mo lang yan. If hindi, tigil mo. 'Di ba? May mga comment pa ba ang ating mga tanod? Wala na. Ronda pa kami, Kags. Oo nga. May ronda pa. Oo. So, maglibot-libot lang kayo, ha? Lumibot lang kayo at ipanatilihin natin ang barangay natin na malinis, tahimik at maayos. Okay? Okay. So, kayo mga nanonood at nakikinig sa atin, mga chinstituent, kung meron kayo reklamo, idudulog, problema, suhestyon, o kung ano man, kahit pa problemang pera, pwede mag-solicit, huwag lang mangungutang. Ako po ang inyong lungkod, Kags Chino, dito lang sa Kags Help with Chino Liu. Titingnan ko muna yung mga chismis.